Alright, so pag-usapan naman natin itong si Tol Tolentino, mga kababayan. Ito nga, masama ang loob nitong si Digong kay Senador Francis Tolentino. Bakit? Iniwanan na nga po ng tuluyan ni Tol Tolentino itong si Digong, kaya halos magmura itong si Digong Duterte, mga kababayan. Sabi niya hindi raw niya susuportahan at iboboto itong si Tol Tolentino sapagkat iniwan daw siya nito. Paano kayong hindi iiwan? Ano ang sinabi ni Tol Tolentino at napahiya itong mga Duterte, mga kababayan? Alam nyo, sa totoo lang, medyo late ka nang kumalas sa PDP na walang laban, Tol eh. Totoo po, nakikita ko si Tol Tolentino medyo alanganin ngayon eh. Sana noon mo pa ginawa yung bagay na ito. Dapat noon ka pa nagdesisyon na iwanan ng PDP. Dahil ano nga po pala ang dahilan ni Tol Tolentino bakit niya inayawan ang PDP laban o PDP na walang laban. Ito po ang dahilan ni Tol Tolentino. This is what former President Duterte said. I'll read it verbatim. Senator Tolentino is nag-usap kami. Sabi niya, aalis kami, iiwan ko kayo, maglipat na ako. So kung tatanungin mo ako ngayon kung susuporta ako sa kanya o hindi, iniwan niya kami, di iiwan ko rin siya. If I go out to a full campaign slate, I don't think it will look nice to the PDP party na umalis siya sa amin. Ibig sabihin, hindi ako bilib sa inyo eh. Tapos Totoo naman eh. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi talaga bilib sa inyo si Tolentino. Ma'am Ninita Umali sabi ni Ma'am Ninita, paro-parong bukid si Tolentino, sa Inidoro ang bagsak niya. Alam nyo, Ma'am Ninita Umali, kaisa natin si Tolentino, hindi ko po siya binobrought up sa inyo Hindi ko po siya itinatayo sa inyo. Kaya lang isang bagay ang hindi ko mayaalis kay Tolentino. From the very beginning na nakilala ko si Tolentino, hindi po niya ako tao Baka mamaya sabihin nyo na naman tao niya ako eh. Ang inaano ko po rito, si Tolentino ay pinaglalaban ang West Philippine Sea kahit kailan. At ito din po ang dahilan kung bakit inayawan niya ang PDP laban o PDP na walang laban, sapagkat ang PDP walang laban, mga kababayan, alam po natin na hindi sila nagsasalita against China. Tuloy natin. susuportahan kita. Wala na. Ako naman, sa laro na ito, iniwan mo ako, bakit kita susuportahan? So I'm reading it. It's the exact soundbite, but it's in the news. So I want to ask you first, why did you, ba't ka nagpaalam kay former President Duterte? I think it's quite well known that he supported you during your Senate run, and you're very good friends. What happened? I think my letter was out there and it's self-explanatory. You've read the letter on the basis of some issues concerning foreign policy, especially multilateralism and the bilateral approach. So I think Mga kababayan, maliwanag. Yung sinasabi niya, foreign policy. So ano yung foreign policy na yan? Kung di ako nagkakamali correct me if I'm wrong. Ako po ay tumatanggap ng pagkakamali kagaya kanina. Yung sinasabi po rito na foreign policy, ayan nga yung etong PDP walang laban, hindi sila nagsasalita. Alam nyo naman itong si Digong, maka-China. 'Di ba? Sila ay talagang pabor sa China kahit anong gawin sa mga kababayan natin. Talaga nga, itong mga ito ay baliwala sa kanila. Tapos sabi ni Sara, nandito kami eternally. 'Di ba? Nandito kami kahit anong mangyari. Pero nakita natin doon sa paglaban sa mga Chinese, sa China, dito sa usaping West Philippine Sea, wala po silang binabanggit. So yun ang naging dahilan nitong si Tol Tolentino, mga kababayan. Kaya iniwan niya ang PDP kasi naniniwala siya na ang West Philippine Sea ay dapat nating ipagtanggol at ipaglaban. it's self-explanatory. We respect the views of former president, a good friend of mine. So I would not comment further on that, Karen.
All right. Okay, so I respect that. And moving forward, what party will you be running in? Right Are now, you even running? Aren't you till Yes. 2028, sir? Or yes, 2025. Right now, I have positioned myself as an independent. Okay. As an independent, I position myself to be on the side of the people. If there are things that need exposure or that would need transparency, like what happened yesterday in terms of that Marina incident involving that vessel. So I came out and declared that probably the government might be at fault. So ayun, mga kababayan, maliwanag. Opo, marami po nagsasabi na ayaw nila kay Tolentino kasi he is a political butterfly. Now, mga kababayan, ako, sabi ko nga sa inyo, hindi ko po siya itinataas sa inyo, di ba? Pero, hindi nyo naman mayaalis sa akin na gusto ko yung paninindigan ni Tolentino na ipagtanggol ang West Philippine Sea, ipagtanggol ang mga kababayan natin unlike ng kanyang kinabibilangan dati na PDP, walang laban. 'Di ba? Mga bakla, mga walang biyeg. So ayaw ko noon. So kay Tolentino, kahit matalo siya, basta gusto ko pa rin yung kanyang paninindigan hinggil doon sa pakikipaglaban sa West Philippine Sea. Yun lamang po. At sana, kung halimbawa matalo ito, 'di ba? Alam ko tagilid eh. Huli kasi, mga kababayan, kung noon pa umalis ka na sa PDP walang laban, baka nagkaroon ka pa ng pwesto. At kung nagsasalita ka, diyan po pumapasok yung sinasabi nyo na political butterfly kasi noon nangangapa pa siya. Kung pinanindigan niya pa ng matagal ng panahon yung kanyang pakikipaglaban sa West Philippine Sea, eh di sana nakakuha pa siya ng maraming boto. Baka yung simpatya natin, kahit ako, sa inyong harapan, hindi ako mahihiya na siya ay, anong tawag doon, ikampanya. Pero hindi ko po siya kinakampanya kasi nga, sabi ko sa sarili ko, wala eh, huli ka na eh. Naawa ako sa'yo pero wala, eh, hindi sapat yung awa ko. Kasi ngayon ka lang nagparamdam. Kung noon mo pinanindigan yung bagay na yan, baka naniwala pa kami sa'yo. 'Di ba? Eh bumalik ka na lang sa MMDA siguro. Baka mas matino kung sa MMDA ka na lang, Tol Tolentino, 'di ba? Ano tong Winfield Tamayo na sabi ni Chief Justice Carpio? Lala na, choice ng tao yan kung ayaw nila sa kanila. Tama po kayo. Wala naman po, kahit ako hindi ko naman siya iboboto eh. Kayo talaga oh. Hindi ko rin iboboto si Tol Tolentino kasi mga kababayan, ganito lang yan. Sa ngayon, nagpapakita yan. Hindi totoo, hindi ko iboboto yan. Ngayon, ayaw niya sa mga Duterte. Paano pag nanalo yan? 'Di ba? Paano pag nanalo yan? Ako, sigurado nandun din yan, lilipat sa kabila pag tapos ng 2025. Tapos magtapos na naman ang termino, yun na naman. Baka mamaya, kunwari sip-sip na naman. Ganun lang naman eh. Pero hindi ko po iboboto talaga yan. Nangihinayang lang ako doon sa kanyang ipinaglalaban na sana noon pa niya pinanindigan at noon niya pa talagang ipinagkalandakan. Tama? Opo, sumusuporta sa West Philippine Sea si Tol Tolentino. Pero ako, hindi ko po siya iboboto. Pero kung wala akong pagpipilian halimbawa walang pagpipilian, baka maging considerable ako sa kanya. Iron Riba, shout out to all. God bless you. I'm watching from Angeles City. From? Wag po 4. Dapat from Angeles City. Sabi ni Rolando Tika, ako naman ang basa ko kay Sen Tolentino. Baka pag nanalo yan, ang loyal niya kay Mang... Correct. Yan po ang sinasabi ko. Kaya hindi ko po siya iboboto. Dahil pag nanalo yan, babaliktad din yan. Diba? Kasi ang Senate, alam natin yan, number games. 'Di ba? Trigger Woman 888, ayaw ko din 'yan. Lahat tayo ayaw natin. 'Di ba? Mag-away-away na sila. Magbanatan na sila. Kasi baka mamaya, 'di ba? Bukod diyan, mga kababayan, ayaw niya magsalita against kay Digong.
Yun ang ano ko. Yun ang iniisip ko. Uy, hindi nagsasalita laban kay Digong. Kasi, na-realize ko yung sinabi ng isang dati, analyst eh. 3 ang klase ng mga senador. Yan yung una, yung mga senador na talagang karapat dapat na manalo, yan yung nagpapakita ng paglaban nila against sa West Philippine Sea. Nagsasalita sila ng laban sa West Philippine Sea. Minumura nila ang West Philippine Sea. Ang China. Tapos, tama ba ako? Wait lang. Ulitin ko. 3 ang klase ng mga senador, mga kababayan. Una, yung senador na talagang karapat dapat iboto nakikipaglaban para sa West Philippine Sea. Kinokondina ang China, minumura ang China, nagsasalita laban sa China, yan yung una. Pangalawa, mga kababayan, yun nagsasabi, ito yung dapat huwag iboto. Sinasabi nila sila ay galit sa China, pero hindi sila nagsasalita laban sa China. At pangatlo, mga kababayan, sila yung mga senador na totally no comment against China. Yan ang paninindigan ko. Si Tol Tolentino, mga kababayan. Si Tol Tolentino, napunta siya sa 2. Bakit? Kasi si Duterte nagsasalita laban sa kanya, pero siya, sabi niya, I don't wanna answer that matter. Ayaw niya magsalita. Kasi kung galit ka sa policy nila, dapat ibrinod mo yung mind namin. Dapat binanata mo si Duterte. Sila walang pakialam sa Pilipinas eh. Dapat ganon. Takot ka. Di ba? Sabi ni Mama Twiler Wilfred, tao rin ni Mang Kanorian, 1 and 2. Hindi, yung 1. Yung 1 na nagsasabi, yun yung mga senador na karapat dapat. Totally, mga kababayan. Kinakalaban nila ang China. Pinagtatanggol nila ang West Philippine Sea. They do they say something bad about China. Sinasabi nila talaga kung ano yung mga ng China. Kaya yung 2 and 3 hindi natin iboboto. Teresita Tan, hindi naman kailangan 12 ang may boto. Hindi, mali kayo dyan. Kasi kailangan natin magpasok, mga kababayan, na alam natin na 12 na makakatulong sa bansa natin at kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung 6 lang iboboto nyo, may pagkakataon pang makapasok yung mga pulpul. Kailangan mamili po kayo ng tama. Kasi baka mamaya makapasok dyan si Bongo, makapasok si Aimee, makapasok si Tolentino, makapasok itong si Bato, patay na tayo. Tapos papasok pa itong si Robin Padilla, si Philip Salvador, patay na. Puro artista na doon. Mga kababayan, baka mamaya ang gawin niya mga yan, mag-take doon. Take 1! Take 2! Cut! Diba? So wag nating yan. Kailangan bumoto tayo ng alam natin na makakatulong sa bansa natin at kay Pangulong Bongbong Marcos at hindi hahadlang. At kailangan matalino, hindi yung artista. 'Di ba? Artista tapos nagsenador kaagad, hamag na 'yan. Anong alam niyan? 'Di ba? Mabuti sana kung kalidad ni Dan Fernandez. Pwede 'yun. Pero kung yung kalidad ni Robin Padilla, nakaw, no way, no mambir. Magkakaroon tayo ng dyan, problema ng marami, mga kababayan. Biruin nyo yung mga pinagpapasang batas. Si Bato, nagpapasa ng batas na kung saan, mga kababayan, pagbawalan daw ang ICC na pumasok. Diba? Ramos Dalamicon, pag malapit kay Digong, never, correct. Diba? Mami B, sayang talaga si Tolentino. Kaya lang maka-Duterte. Pero pag no choice ako, siguro I rather consider Tolentino dun sa pang 12. Diba? Dun lang. Pero hindi ako buboto nung pang-6, pang-7, pang-8 siya. Hindi. Okay? Next topic.